Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Lucas. At nagpatuloy si Jesus sa pagsasalita. Kaya't sinasabi ko sa inyo, gamitin ninyo ang kayamanan ng mundong ito sa paggawa ng mabuti sa inyong mga kapwa, upang kung maubos na iyon, ay tanggapin naman kayo sa tahanang walang hanggan. Ang mapagkakatiwalaan sa maliit na bagay ay mapagkakatiwalaan din sa malaking bagay. Ang mandaraya sa maliliit na bagay ay mandaraya rin sa malaking bagay. Kaya kung hindi kayo mapagkakatiwalaan sa mga kayamanan ng mundong ito, sino ang magtitiwala sa inyo ng tunay na kayamanan? At kung hindi kayo mapagkakatiwalaan sa kayamanan ng iba, sino ang magbibigay sa inyo ng talagang para sa inyo? Walang aliping maaaring maglingkod sa dalawang Panginoon, sapagkat kamumuhian niya ang isa at iibigin ang ikalawa. Paglilingkuran ng tapat ang isa at hahamakin ang ikalawa. Hindi kayo maaaring maglingkod sa Diyos at sa kayamanan. Nang marinig ito ng mga Pariseyo, ng mga sakim sa salapi, ay kinutya nila si Jesus. Kaya't sinabi niya sa kanila, kayo ang nagpapanggap na matuwid sa harapan ng mga tao. Ngunit alam ng Diyos ang nilalaman ng inyong mga puso. Sapagkat ang itinuturing na mahalaga ng mga tao ay kasuklam-suklam sa paningin ng Diyos. Ang mabuting balita ng Panginoon. Word of the day, hear what God has to say. Mapagpalang araw po sa inyong lahat. Kumusta po kayo? Ang ating word of the day ay faithful. Sa mundong puno ng pagkukunwari, pagpapanggap at pabago-bagong damdamin, napakahalaga ng salitang ito, tapat. Sa totoo lang, ang katapatan ay isa sa mga pinakapayak pero pinakamahirap panindigan sa ating panahon. Hindi lang ito tungkol sa hindi pagsisinungaling. Ang katapatan ay pagiging totoo, pagiging buo at pagiging matibay sa gitna ng tukso at pagkakataong pwedeng madaya o tumalikod. Ang ebanghelyo ngayong araw ay tila mahirap unawain sa unang tingin. Tinapos ito ni Jesus sa isang matalim at matapang na salita. Hindi ninyo maaaring paglingkuran ang Diyos at ang kayamanan. Ngunit bago ito, sinabi niya ang tungkol sa paggamit ng mga kayamanang makamundo upang makamit ang mga tunay na kayamanan. At binigyang diin ang halaga ng pagiging tapat sa maliliit na bagay. Napakahalagang pagnilayan ito sa ating personal na buhay. Lahat tayo ay pinagkatiwalaan ng Diyos. Maaring hindi pantay-pantay, maaring hindi sabay-sabay, pero bawat isa ay may tungkulin at pagkakataon upang maging tapat. Marahil para sa ilan, ito isang maliit na negosyo, para sa iba, pamilya, para sa isang guro, ang kanyang mga estudyante, para sa isang pari, ang kanyang parokya, para sa isang kabataan, ang kanyang mga kaibigan, ang kanyang kinabukasan. Lahat ng ito, malaki man o maliit, ay pagsubok ng ating katapatan. Sabi nga ni Jesus, ang mapagkakatiwalaan sa maliit ay mapagkakatiwalaan din sa malaki. Ibig sabihin, ang tunay na kahalagahan ng isang tao ay hindi nasusukat sa laki ng kanyang hawak, kundi sa tapat niyang paghawak. Kahit sa bagay na tila walang halaga, sa mata ng Diyos, walang maliit na bagay. Dahil ang puso ng tapat ay hindi naghihintay ng malaki upang maging responsable. Ang puso ng tapat ay laging handang magsakripisyo, gumawa ng tama kahit walang nakakakita. Ngunit bakit mahirap maging tapat? Sapagkat palaging may tukso, palaging may shortcut, palaging may panlilinlang na nagsasabing
Wala namang makakaalam. Maliit lang naman. Lahat naman gumagawa. Dito nasusubok ang tunay na pagkatao. Hindi sa liwanag ng entablado, kundi sa kadiliman ng mga lihim. Hindi sa lakas ng palakpakan, kundi sa tahimik na pagpili sa tama kahit walang gantimpala. Ngunit ang mas mabigat pang hamon sa Ebanghelyo ay ito: hindi kayo maaaring maglingkod sa dalawang Panginoon. Hindi tayo pwedeng maging tapat kay Kristo habang alipin pa rin tayo ng kayamanan, ng kapangyarihan, ng pansariling interes. Ang puso na hati ay hindi kailanman magiging buo. Ang pag-ibig na may kondisyon ay hindi kailanman magiging tunay. Kaya't ang hamon sa atin ay hindi lang pagiging tapat sa gawain, kundi sa pagiging mapanindigan. Tapat sa Diyos, tapat sa Kanyang kalooban, tapat sa Kanyang daan. Ito yung hamon ng Ebanghelyo. Huwag tayong maligaw sa kinang ng yaman. Huwag tayong mabulag sa dami ng alok ng mundo. Hindi masama ang kayamanan, pero masama kapag ito na ang naging Diyos. Hindi masama ang tagumpay, pero masama kung ito ang naging sukat ng ating pagkatao. Sa huli, hindi kung gaano karaming meron tayo ang mahalaga, kundi kung gaano tayo naging tapat sa kung ano ang ipinagkatiwala ng Diyos sa atin. Sa mundo ngayon, kung saan uso ang pabago-bagong opinyon, instant gratification, at culture of convenience, ang pagiging tapat ay tila unti-unting nawawala. Ngunit ito ang mismong panawagan ni Kristo: maging tapat sa maliit upang mapagkatiwalaan sa malaki. Maging tapat sa ngayon upang maihanda sa bukas. Maging tapat sa lupa upang mapabilang sa langit. Tanungin natin ang ating sarili, may mga bahagi ba ng buhay natin kung saan tayo nahihirapang maging tapat? Sa sarili, sa kapwa, o sa Diyos? Sa ngalan ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Panginoon, turuan mo kaming maging tapat sa maliliit na bagay, sa tahimik na sandali, sa mga desisyong walang nakatingin. Gusto naming ikaw ang masunod. Puspusin mo kami ng biyaya ng katapatan upang sa huli, marinig namin ang iyong mga salita. Mabuti, tapat, at mapagkakatiwalaang alipin. Pumasok ka sa kagalakan ng iyong Panginoon. Amen. Pagpalain po kayo at ingatan ng makapangyarihang Diyos, Ama, Anak at Espiritu Santo. Amen.